like, subscribe, and hit the notification bell. Magandang araw sa inyong lahat. So, nagpapasalamat nga pala tayo, lalong-lalo na sa mga subscribers natin dyan at sa mga viewers natin na patuloy pa rin tayong pinapanood. So, may pag-uusapan na naman tayo mga kahabi dyan, mga idol. Yung iba pala, may iba tayo, yung iba pala, no, napunta dito sa channel natin, nagko-comment. So, kasi limit nating binabanggit na maraming manloloko dito mga kahabi, mga idol. Medyo kumalma na sila dito sa YouTube, lumipat naman sila sa Facebook, doon sila nagre-reels mga kahabi dyan, mga idol. Ang masama kasi, kawawa kasi yung mga tao. So yung iba dyan, nang hilig maghanap ng mga barya, palagi na lang may hinahanap, o kung hindi man, yung iba may mga binibili. So mga kahabi dyan, mga idol, hindi lahat ng mga old coins ay may value. Hindi lahat ng lumang barya ay binibili at may malaking halaga. So, pinapalabas lang ng iba dyan na malalaki na daw ang halaga ng mga lumang barya, mga kahabi dyan, mga idol. So, actually, kung ano-ano ang pinaghahanap nila eh. So, ang totoo niyan, mga kahabi, wala talagang bumibili ng mga barya na yan, lalong-lalo na yung mga legit na coin collectors natin na nakakaintindi sa pagko-collect. Hindi yan bibilhin mga kahabi sa ganong klaseng halaga na pinagbabanggit nila dyan na libo-libo na daw. So, masyado nang maraming sinungaling para lang maloko yung mga tao. So, yung mga lumang barya, although may mga binibili talaga dyan, mga kahabi, mga idol. So, bago kayo mag-comment dyan sa mga post nila na yan, sa mga reels, para hindi kayo maloko, mag-research muna kayo sa mga coin na hawak ninyo. Hindi lahat ng mga lumang barya is may value. Yung mga yan, ginagamitan lang kayo ng reverse psychology. Alam nyo ba yun? Para makapanloko sila. Ang hinahanap nila dyan is yung mga barya na maraming na-mint or maraming nagawa. So natural, may mga hawak kayo, magko-comment kayo or magla-like, magsi-share, magpa-follow. So actually, kasama kayo dun eh. Kasama kayong mga followers ng mga yan or mga viewers na yan sa nagpapakalat ng mga maling impormasyon. So sa pagsishare nyo yan, lalo nyong pinapakalat yung mga maling impormasyon. Kasama kayo, nagiging tools na kayo eh, lalo nyong pinagluloko yung mga tao. So ang nangyayari, masyadong mataas yung expectations ng iba na mabibili yung mga barya nila. So, like, comment, share, follow. Yun ang ginagawa ng iba. So, lalo nyo lang kinakalat yung maling informasyon. Diba? Kasi kasama na kayo eh, nagawa na kayong tools ng mga yan. Or pwedeng naisama kayo sa drama na pinagagawa ng mga yan. So, yung mga value ng coin, pinapalaki nila. Umabot na daw ng 50k. So, ganito kasi yan mga kahabi dyan, mga idol. So, yung mga barya na luma, hindi lahat yan nabibili. Hindi lahat ng barya na luma nabibili. So, yung mga legit collector kasi, bumibili yan ng mga coin, hindi ganun kalaki ang halaga. Hindi ganun kalaki ang halaga. Kasi alam nila yung totoong value ng mga coin. Ngayon, yung nagpapalabas dyan na masyado ng malaki. So, ganito kasi yan mga kahabi dyan. Halimbawa, nasa Facebook sila, nagre-reel sila doon. So, kayo naman na mga nauto,
or mga uto-uto na followers, like, comment, share, follow, natural nag-engage kayo, di ba? Nag-engage kayo doon sa pinost nila. So, natural, pag maraming engagement, yung isang post, maraming nanood, maraming nagko-comment, maraming, in short, nakikisaw-saw kayo. Doon sa post na yon. So, ang mangyayari niyan, kumikita sila ng malaki. So, makikita naman natin doon yung mga comment ninyo, may mga screenshot, di ba? Ilang beses natin binanggit yan na mayroon kayo. So, lumalaki ang kita nila dahil sa inyo. Samantalang di naman totoo yung pinagbabanggit nila na halaga dyan. So, ganito yan mga kahabi. Nag-like ka, nag-comment ka, nag-share ka, nag-follow ka. So, pag may ano yan, may bagong post or may bagong reels yan mga yan, manonotify ka, di ba? So, andun ka na naman, makisaw-saw ka na naman. Screenshot mo na naman yung mga barya mo. Ang totoo niyan, mga kahabi, pinapalaki nila yung halaga para mag-engage kayo. Kumbaga, maingganyo kayo na mag-komento or mag-share doon sa mga post nila. Kung talagang totoong bumibili yan mga yan. So, 50k, di ba? Umabot na ng 50k yung mga bilihan na binabanggit nila. So, ganito na lang ang challenge natin dyan. Sa loob ng isang linggo, siguro, sa 50k, magkano na yun? Lahat ng bibili nila, wag nilang i-post dyan sa reels nila or sa mga page nila. Wag nilang i-post. Halimbawa, binayaran nila ng 50k, 40k, o kung ilang KK man yan, wag nilang i-post doon. Tingnan natin kung hindi titigil yung mga yan, mga kahabi. Kaya nila pinopost yan sa mga FB page nila or sa mga reels nila sa Facebook para magkaroon sila ng maraming engagement, marami silang views, marami silang comments, marami silang views. Yun ang binabayaran kasi ni Facebook sa kanila. So, kawawa naman kayo, nagiging tools kayo eh. Ulitin natin, nag-engage kayo. So, kumbaga nakisaw-saw kayo dun sa video eh. Sino bang nakinabang? Kundi yung mga sinungaling na yan. Kasi yung mga value niyan, yung mga value ng mga coin na pinaghahanap, mga kahabi dyan. Walang libo-libo, mga kahabi. Mayroon man, depende yan sa na-mint or depende yan sa rarity na sinasabi natin. Pag konti lang yung na-mint, konti lang yung ginawa, ibig sabihin, konti lang may hawak. Yun ang mga rare na coins na may value. Hindi naman natin sinasabi na talagang libo-libo na or ganong kalaki yung mga halaga ng mga yan. So kayo dapat, pag alam nyo yung mga vlogger dyan na medyo niloloko lang kayo, huwag nyo nang i-share. Pinapakalat nyo lang lalo yung mga maling informasyon eh. So, sila kumikita, ano kayo ngayon? Nga. Ganon yun. Nag-engage kasi kayo eh. Kaya malakas ang loob ng mga yan na lokohin kayo. Kasi nagpapaloko kayo. Yung mga bariyang hinahanap na yan, i-alok mo yan o kahit na sino mang mga legit na collector dyan, hindi yan bibilhin. Kasi alam nila yung totoong halaga niyan. Yung iba nga niyan, wala yung value. Pinaghahanap kunwari na bibilhin. Kawawa naman yung umaasa dyan. At saka yung mga legit na collector. Yun nga ang challenge natin sa kanila eh. Bibili nila yung barya na yan ng 50k, wag nilang i-upload o wag nilang kunan ng video. Wag nilang i-upload dun sa reels nila or sa page nila. Tingnan natin. Kaya malakas ang loob ng mga yan dahil maraming nanonood, maraming nagsishare. Diba? Yung iba pa nga dyan eh,
kung ano-anong drama na ginagawa. Matagal na yan mga kahabi, matagal ng modus yan. Lumipat lang sila dyan sa Facebook kasi marami silang nauto eh. Marami silang nauto dyan. Dito kasi sa YouTube, hindi sila umubra dito eh. So, di ba, nagsimula naman yan nung araw pa, yung mga parcel na yan, di ba? Yung mga kunwari, may taong kausap na na bibilhan. So maraming drama, may mga drama dyan mga kahabi dyan, mga idol. Wala namang masama dyan eh. Kung sabihin nila yung totoong presyo ng mga barya para hindi naman apektado yung mga legit na kolektor. Di ba? Mga buyer. So ang nangyayari, sila pa yung galit. Parang ibig nilang sabihin na sila pa yung pinapakialaman. So, yun nga ang challenge natin dyan. Subukan nilang bumili sa halagang 50k sa isang linggo lang. Huwag nilang i-upload yung mga video na yan or huwag silang kumuha ng video. Kasi dun sila kumikita eh. Marami kayong ginagawang, marami silang pinapaasa at ginagawang tanga. Ngayon alam nyo na. O dapat yung mga hawak nyong barya, bago kayo magkomento or mag-follow dyan or mag-share, tingnan nyo muna kung totoo. Para hindi kayo maloko paulit-ulit. Paulit-ulit na lang tayo na pinapalahanan kayo na tingnan nyo muna yung mga value ng coin ninyo para hindi kayo maloko. O diba mga kahabi dyan, mga idol. So dito na tayo mga kahabi sa main topic natin. So maswerte rin yung makita kahit na papano tayo naghunt tayo mga kahabi. Ito naman yung pag-uusapan natin, yung mga nahunt natin is nasa sirkulasyon pa. So yan, ito sa mga tig-pipiso na to, ang nahunt lang natin is itong lang yun. Itong 2,001 peso, pero maganda pang kondisyon ito mga kahabi. So may record price na to sa Numista. So hindi naman siya rare, hindi naman siya hard to find. So sa ganda lang kasi ng kondisyon kaya natin tinatabi. So ito ay mga common coin lang din. Ang hard to find kasi nito is yung 2005. So palagi nating sinasabi na yung 2005 is yun ang may value. Dapat ang mga hinahunt ninyo yung mga hard to find. So ito pa yung hinahunt natin, ayan, madungis pa. So 2003 na frosted. So hindi na natin kolektahin to, linisin na lang natin to and then pakawalan natin ulit. So actually itong 2003 marami tayong hawak dito mga kahabi. So magpipili na lang siguro tayo ng mga 4 na peraso dito mga kahabi, tabi natin. So ito ay hindi pa naman nabibili, or yung iba bumibili siguro pero mababa pa lang ang nito mga kahabi kasi common lang to mga pros na to. Pero maraming nag-iipon yan mga kahabi. So kaya nag-iipon yung iba, nilalagay nila sa frame. So kailangan pag gumawa ka ng frame kompleto, lahat ng variation yan, kung may variation man yung mga coin, ilagay nyo sa frame nyo para yung kompleto yung set na hawak ninyo. So 2003 pakawalan natin mga kahabi. Kukuha lang tayo ng 4 na piraso para nag-frame tayo at least kompleto. So ito yung nahunt natin na 2006. So itong 2006
medyo may mataas na yan na value, pero hindi nangangahulugan yan mga kahabi na pag may hawak kayong mga coin is bibilhin na. So may price monitoring lang yung numista kasi hindi naman bumibili ng coin yan. Namomonitor lang nila yung mga value niyan. So hindi naman lahat dyan is nasusunod. Depende pa rin yan sa may naghahanap o may bibili. So at least may guide na kayo kung magkano halaga ng mga coin na hawak ninyo. So huwag kayong magpapaniwala dyan mga kahabi sa mga kalokohan na pinagagawa ng iba dyan para lang mag-engage kayo, para lang sila kumita. Okay, malinaw mga kahabi dyan, mga idol. So yun lang muna. Maraming salamat sa panonood at God bless sa inyong lahat. Bye-bye! Like, subscribe, and hit the notification bell.